Kagabi po, naging malagim ang dapat sanay masayang pagdiriwang ng Pasko sa San Juan dahil sa sunog na tumupok sa daang-daang bahay. Libo-libo katao ang nagpasko ng walang tirahan. Patay pa ang isang lalaki na kinuyog sa hinalang siya ang nagsimula ng sunog. Nakatutok si Oscar Oida. Katatapos lang noon mag-Noche Buena ng mga taga-barangay St. Joseph sa lungsod ng San Juan nang manalas sa kanilang lugar ang nangangalit na apoy na ito. Sa isang iglap, ang sayang dala ng Pasko napalitan ng pait at matinding sama ng loob. Ang ginang na ito halos himatay na habang pinapanood ang nasusunog nilang bahay. Nagmistulang dagat ng mga tao ang mga kalsada sa paligid ng nasusunog na area. Bawat isa, abala sa pagsalba ng kani-kanilang mga kagamitan. Ang iba, naluha na lang habang naglalakad palayo. Sa kuwang ito, mula sa tuktok ng isang kalapit na gusali, makikita kung gaano kalawak ang nooy natutupok na lugar. Sa inisyal na tansya, aabot sa 2,000 pamilya ang naapektuhan. Sa gitna ng paglaki ng sunog, naabutan ng GMA News ang kaguluhang ito. May mga kalalakihan na nakapaligid. Ang ilan, galit na galit sa isang lalaking itinuturo ng mga residenteng nagsimula raw ng sunog. Pasa-pasang kwento lang daw ito at wala namang patunay na ito nga ang nagsimula ng sunog. Nang maawat ng pulis, bugbog sarado at duguan ang lalaki. Susuray-suray na rin ito. Bandang hapon, kinumpirma ng pulis na namatay ang lalaking nakilalang si Michael Munoz. Yung kainang binubugbog nila, yun na yung nag-step simula ng sunog. Bakit nila nasabi yun? Sabi nung nung mga daw, parang pinilano daw yung narinig ko eh. Parang pinilano daw yung pagsunog dito. Maya-maya ang init ng ulo ng mga residente tila naibaling naman sa mga bumbero. Ako nasa una, ay liit lang apoy. Bakit ang bumbero na San Juan? Walang tubig. Ayaw ipalaw. Sumbong ng ilang mga bumbero, inaway raw sila ng ilang mga residente. Yung iba sa kanila, nakaranas pa umano ng pambabato. Dumating naman sa lugar ang mag-amang sina dating Pangulong Joseph Estrada at Representative J.V. Ejercito para tumulong sa pagpapakalma sa sitwasyon. Bigla na lang may lumipad na malaking bato yung pero nabulaga ako dahil malakas yung impact sa ulo ko. Kaya medyo hilo pa tayo hanggang ngayon. Mahinaho naman tayo at hindi naman natin lahat kagustuhan itong mga nangyayaring sunog dahil kami hanggang kahapon nga dun sa naganap na sunog sa Divisoria, wala pa kaming sapat na tulog at pahinga. Pakiusap lang at nananawagan din ako sa kapulisan na suporta lang sa mga mamamayan dito. Alas 6 na ng umaga nang ideklarang under control ang sunog na umabot ang alarma sa pinakamataas na general alarm. Patuloy na inimbestigahan ang punot dulo ng sunog. Allegedly, mayroon daw nagiinuman at nag-away-away. So malamang doon nag-umpisa ang sunog. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.